Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga messages ni Pisces. First card po ninyo, we have Dust Devil moving out of stagnation. Ayan. So, this is really a good thing, no, that is going to happen sa ngayon, no, sa buhay ninyo. Kasi you are moving out of stagnation. Mawawala na or makakaalis na kayo doon sa sitwasyon wherein maaring for quite some time, baka na-stuck kayo, diba? Maaring sa mga ginagawa ninyo, po pwedeng natigil, po pwedeng nagkaroon ng temporary pause or for whatever reason. So, na-stagnate kayo. No? Parang walang nangyari, walang movement yung gano'n. But now, merong opportunity. Diba? Merong opportunity na dadating na maaaring yan ay magpapatayo sa inyong kinatatayuan talaga sa inyo at you are going to start at taking action towards your goals, no? Maaaring magkakaroon kayo ngayon ng bagong pagkakataon para umusad, no, sa buhay, mag-progress, 'di ba? Mag-prosper, yung ganon. Kasi po pwedeng meron na muli, no, dito na meron na kayong pagkakaabalahan muli. Okay? So, good luck sa'yo. Maybe you're going to start something new. Po pwedeng ganon din yun. So, we have empty well, time to replenish. Ayan. So, siguro napagod, na-stress din kayo, no? For being stagnant, for being not doing anything. So, siguro napagod din kayo dyan. Kaya, panahon din muna na mag-replenish kayo. So, before you start a new beginning or before you continue kung ano man ang dati ninyong pinagkakabalahan na ngayon maaring muling aasikasuhin mo na, mag-replenish ka muna ng lost energy mo. No? It's about time na for you to siguro mag-reflect ka muna, 'di ba? Para handa ka, 'di ba? Kung ano na mga susunod mong gagawin. Handa ka for whatever things that you need to start again or to finish, 'di ba? Yung ganon. So, ano ka muna, mag-replenish ka muna ng lost energy mo. It's time to rejuvenate, recuperate, and recharge. So, we have crown games, right use of power. So, ang iba sa inyo siguro, po pwedeng kayo ay nasa position of authority. Po pwedeng isa kayong manager, isa kayong boss, supervisor, or po pwedeng politiko kayo, po pwedeng nasa mataas na posisyon kayo sa gobyerno, po pwedeng ganun, no? And this is a reminder para sa iyo, no, na you need to make use of your power in the right way naman. Yung patas lang, yung sakto lang, yung yung tama lang, 'di ba? Walang pag-aabuso, walang paggagamit ng kapangyarihan sa maling paraan, no? So that could be related to that. So, kanina pa sa akin pinapakita ng guides ko yung mga numbers sa cards. So, we have number 15 that becomes number 6, diba? Kasi 1 plus 5 is 6. 16 that becomes number 7 kasi 1 plus 6 is 7. We have 8. So, parang meron tayong 6, 7, 8. And that signifies progress. Okay? That signifies progress of events. Kaya parang kino-confirm niya talaga yung message na to na you are definitely moving out of stagnation na sa ngayon. So talagang meron ng pag-usad, meron ng paggalaw, meron ng pag-move forward, no, ang buhay ninyo sa ngayon, Pisces. Kaya that's really beautiful. So tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. So we have energy. Life force is flowing. Open yourself to receive the power from within. Okay? So, maaaring you will be full of energy. You will be full of determination, no, around this time. Talagang magkakaroon kayo dito ng
ng energy, no? Para gumalaw, para mag-progress, para umasenso. Okay? Siguro you're going to be very inspired and motivated dito, no? Na magsimulang muli sa kung ano man ang mga bagay na gusto mong ipagpatuloy or gusto mong simulang bago. So we have awareness, pay attention to the subtleties, look with new eyes, there are signs and omens everywhere. Okay? So pay attention kayo sa mga subtleties, pay attention kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo, mga signs, symbols, synchronicities, omens na pinapadala sa inyo ng universe. So, pay attention kayo dyan kasi pinabadalahan kayo ngayon ng gabay ng universe through those things. Okay? So, pansinin ninyo. Kasi yung mga ganyan, yung mga guidance ng divine universe na dinadaan niya through mga bagay, it comes in a very subtle way. Sometimes, hindi mo naman yan basta-bastang mapapansin, kung hindi mo talaga papansinin. Okay? So, we have destiny, acknowledge your mission, align with your purpose, you have gifts to share with the world. Okay? So, destiny is at play, Pisces. Okay? Destiny is at play. At ngayon, meron kayong mga spiritual gifts, na binigay na sa'yo ng divine universe, at ngayon, you're being advised or you're being called now to use that, and share that with the world. Maaring ito na yung time, para tulungan mo yung mga tao sa paligid mo. Maaring you have the power to heal. Maaring isa kang healer, kaya yun, pwede mong gamitin na yan, i-embrace mo na yung spiritual gift mo na yan of healing at para makatulong ka sa iba. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, we have Citrine. Ayan, bring in the light. Kamukhang-kamukha ni Citrine dyan. Itong Citrine ko. Ayan, very similar. So, yun. Bring in the light. Okay, Pisces. You know that you have that light within you. You have that radiance within you. At gamitin mo yan. Gamitin mo yan para to shed that light into a part of you, na siguro mayroong mga challenging situation na pinagdadaanan ka sa ibang parte ng buhay mo. So, gamitin mo yung sarili mong liwanag, para ma-find out mo kung ano yung gagawin mo, kung ano yung solusyon na pwede mong gawin dyan sa inyong sitwasyon. Or maybe, diba, this is the time na gamitin mo yung inyong sariling liwanag to help other people, diba, find the solution to their problems as well. So, pwede sa pamamaraan na yan. Also, makatulong ka sa iba. So, we have Unakite, live in the now. Okay? This is a powerful reminder din para sa iyo. Kasi po pwede ng iba sa inyo rito, maybe you are focusing on kung ano ang nakaraan na. Maybe you are still focusing on the past. Ay hindi naman natin na may babalik ang nakaraan. Wala naman din tayong kapangyarihan para ibalik, yung nakaraan. Kaya you live in the now. Okay? You focus on what is happening right now sa buhay mo. Kailangan na maging focus ka sa kung anong mga nagaganap sa buhay mo at this time rather than focusing on kung ano ang tapos na at kung ano ang future. Because sa future naman, kung mag-i-spend ka ng so much time, 'di ba? Thinking of anong gagawin mo sa future, and we don't even know. We don't even know yet kung ano ang paparating, 'di ba? We don't even know yet kung ano talaga ang pwedeng mangyari sa future. Kaya hindi rin tayo makakapagbuhos, ng ating atensyon sa future, hindi ba? So, ang pinaka-practical is focus on the now.
'Diba? I-enjoy mo kung ano ang meron ka sa ngayon. Yan ang pagplanuhan mo kung ano ang gagawin mo sa ngayon, kung ano yung i-a-adjust mo, papaano mo i-improve ang buhay mo sa ngayon, 'diba? Kaya the powerful time is the now. Kaya live in the now and experience every moment, everything na nag-unfold sa buhay mo at this time. So we have Aragonite, release your emotional baggage. Okay? I-let go mo to kung ano man itong emotional baggage mo. Kasi nakakabigat lang yan. 'Di ba? Nakakabigat lang yan. That is also is going to bring you negativity, negative energy. 'Di ba? Kung patuloy kang magfo-focus sa mga emotional baggages mo. 'Di ba? Parang yan ang isa yan sa mga bagay na magpipigil sa'yo para mag-move on ka. Isa yan sa mga bagay na magpipigil sa'yo para makapagsimula ka na ng bagong buhay. Kaya it's about time na, 'di ba? Huwag ka nang mag-focus sa nakaraan at i-release mo na yung emotional baggages mo na hatid pa yan sa'yo ng inyong nakaraan. And so that you can move on with your life. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.